Guys, tingnan nyo to. Kung gaano kainit yung usapin ng PhilHealth, lalo-lalo na sa healthcare system natin, ito naman tong PGH, ayaw ding patalo sa katrendingan dito sa social media. Kaya naman na-intriga ako, okay? Basahin nyo. Pansamantala, isasara ang emergency room para sa mga bagong pasyente. Bakit kaya? So, nabasa ko sa ABS, GMA, at ang sagot nila doon, dahil punuan na po daw yung pasyente, which is, oo nga naman, di ba? May rason. Marami ding nagsasabi na wala na daw pondo. Unlike ng previous administration, binibigyan ito ng pondo ng 100 million, additional po na pondo, 100 million a month. So, bakit kaya? Anong nangyari? So, you may research para malaman nyo po at makita nyo po kung anong dahilan at status or situation ng PGH sa ngayon. Mas maganda pag may mga vlogger din na malapit-lapit dyan, pwede kayong pumunta at mag-imbestiga. Nang sa gayon maliwanagan kayo. Maganda kausapin nyo hindi lamang yung mga doktor or mga pati yung mga pasyente. Para may mga basis talaga kayo. True live, mas maganda yung ganun. Diba? So anyway, speaking of that, pag-usapan natin, bibigyan ko kayo ng few ideas kung paano pinamunuan ng previous administration itong PGH. Okay? Eto para to sa mga hindi pa nakakita. Well, kung nakakita ka, gusto mo naman panoorin, mas maganda. Para maging aware sila kung ano nangyari sa previous administration, kung paano ito pinamunuan ng previous administration and ang administration ngayon. Yun nga, usap-usapan din, maraming, hindi naman, matatawag natin so far usap-usapan kasi wala namang kaso, wala namang ebidensya. Pero may valid reason na marami ding nagrereklamo ng mga empleyado at may yung nilagay na pinakataas dyan sa PGH ngayon daw, parang abusado po daw. So, kaya nga iniimbitahan ko yung mga vlogger, pag may time kayo, bisitahin nyo, magandang issue din to para magkaroon kayo ng magandang content. Okay, anyway, diretso na tayo. Panoorin yung next video in order for you to get some idea kung paano to pinamunuan ng previous administration and why. Bakit ngayon walang budget to, Anong nangyari? Kasi yun talaga yung main reason, hindi lang dahil sa kapunuan na yung pasyente. Kaya pinasara yung emergency room at tinatanggap lang nila yung mga malalang kaso. Okay? Ngayon lang to nangyari, even before, so which is marami ng mga ospital na nagpapatayo ngayon. So the people wondering why ano talaga, parang nagdadalawang isip sila maniwala na puno daw. Yun yung nagiging rason. So ayan yan yung si Gladys, yung sabi niya, when the UP, ayan, / the PGH all suffers, diba? Kasi binawasan na talaga yung pondo, guys. Pinasok sa mga ayuda, sasabi sila na world-class militarization, pero binawasan naman yung mga budget sa mga military. I don't know. The good thing ngayon, bumili sila ng F-16, which is very expensive also, which is good plane naman, na kailangan talaga kung magkakagera. Pero first of all, pangit talaga magkakagera, guys. I'm not saying na isusurrender natin yung West Philippine Sea, pero mas malaki yung mawawala sa atin pag ipapasok natin sa gera. Okay, anyway, ayan, napasingit na natin. Tingnan nyo na, panoorin nyo na lang po ang susunod na video. Hirap, pero shoestring budget. Mga 14 million a month, sir. Sabi ko sa kanila, 100 million. Okay na yan? Sabi na, sir, makatulong na yan. Yearly, sir. Bigyan monthly. Yeah, 1 million a month. Sabi ko kay Andrea, pagkor, 100 million yan sila. Sundalo, kawawa na. Pag pumunta kayo sa PGH ngayon, iiyak kayo. Katulad nung nangyari nung pagpunta ko doon. Kasi nung panahon ni PRRD, ang ganda-ganda. 100 million binibigay. Ito ngayon, yung PhilHealth ginalaw. Diba? So ano ibig sabihin nun? Pag pumunta kayong PGH, nakaratay ang mga kababayan natin, pinakamahihirap. Nandun sila sa corridor. Yung iba nangingisay pag nagsisisure. Kasi wala na talaga.
hindi ginawang priority ito. Ninakawan nitong kongresong ito ang pinakamahihirap nating mga kapatid at ninanakaw nila sa atin ang mga yung bright future ng mga anak natin at ng bansa natin. Napakababoy ng kongresong ito. This is the worst Congress headed by the worst Speaker of the House. Hayagan kung magnakaw sa Pilipino. Hindi na nahiya. Tapos nakikipagkuntsabahan pa sa CPP, NPA, NDF. This is a pattern. Yung pagnanakaw sa Pilipino ng kongresong ito na hindi na natin ito pwedeng pabayaan. Kasi pag pinabayaan natin ito, anong itinuturo natin sa mga anak natin? Ito yung sinasabi natin. We are not Filipinos for nothing. Hindi tayo papayag na sasalingin tayo ng ganito, ng mga kurakot, ng mga binigyan natin ng tiwala natin, na tinatraidor tayo ng ganyan. The worst budget. Tinawag ko ang PGH. Sabi ko, magkano ang ano ninyo? Sa, sabi niya, sir, mga 64 million yung medisina. It's all throughout the country. That's all? Sabi niya, sir, kung kanina, we get about mga 7 million. Sabi ko sa PGH, pinatawag ko sila. Ito po. Bigyan kita 100 million. Sapat na yan? Sabi niya, malaki na yan, sir. At least makatulong na yan. Sabi ko, yearly, sabi ko, no. Bigyan kita 100 million a month. Ubusin mo sa tao. Ayaw mo maniwala, pumunta kayo doon. 100 million a month, tinawakan ko ang pagkor. Yung kita ninyo ng buwan-buwan, ibuhos ninyo doon. Ang Philippine veterans, mga sundalo, kung ito'y pag-ibig na takot ay di nadama, dito ka palagi sa aking tabi, lahat kayang harapin. Kung dito ka lang, ang buong lakas ay ibibigay ko. yung PGH, pag presidente ko, may naririnig ako na pati yung mga intern, tanungin ninyo kung gusto ninyo, sila na ang magbigay rin, magtulong, mag-contribute para ipabili ng medisina ng mga pasyente. Tinawag ko ang PGH, sabi ko, magkano ang ano ninyo? Sa, sabi niya, sir, mga 64 million yung medisina. It's all throughout the country. That's all? Sabi niya, sir, kung kanina, we get about mga 7 million. Sabi ko sa PGH, pinatawag ko sila. Ito po. Bigyan kita 100 million. Sapat na yan? Sabi niya, malaki na yan, sir. At least makatulong na yan. Sabi ko, yearly, sabi ko, no. Bigyan kita 100 million a month. Ubusin mo sa tao. Ayaw mo maniwala, pumunta kayo doon. 100 million a month, tinawakan ko ang pagkor. Yung kita ninyo ng buwan-buwan, ibuhos ninyo doon. Ang Philippine veterans, mga sundalo, 50 million a month. Ang AFP sa mga sundalo ko, 50 million a month. Ngayon kayong mga NPA, bigyan ko kayo 10 mil. Baski walang sakit, pumunta ka lang sa ospital. Pag hingi ka lang ng resibo doon kasi vitamin, bigyan kita ng 10 mil.